Bismillahirrahmanirrahim. Mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, ano po ba ang mainam o dapat gawin ng isang Muslim kapag hindi niya maramdaman ang taimtim na pagdarasal kapag siya ay nagsasagawa ng pagdarasal? Na ito po ay kadalasan na nangyayari sa atin, na kapag tayo ay nagtakbir na sa ating salah, Allahu Akbar, ay dumarating po ang iba't ibang mga bagay sa ating isipan. Ang mga nawawalang mga bagay natin, susi, cellphone, anumang mga bagay, subhanallah. Naisip natin ang mga iba't ibang problema, iba't ibang mga naalala natin, pumapasok ito sa isipan natin. Halos lahat po tayo ay pumapasok ito sa isipan natin kapag tayo ay nagsasala. Kaya po, hindi tayo makakonsentrate, makafocus sa ating salah. At dapat ang sala natin ay ito ay maging taimtim upang ito ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala at makakuha tayo ng reward mula sa Kanya. Kaya po, mayroon pong ipinayo ang ating mga ulama na dapat nating gawin. At inshallah ito po ay makakatulong sa atin upang maging taimtim ang ating mga sala o pagdarasal. Ang pinakauna po rito ay dapat na alalahanin natin palagi na kapag tayo ay nagdarasal, ay nasa harapan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad halimbawa sa ganitong sitwasyon, yung camera. Tayo po ay nakafocus sa camera. Bakit? Dahil alam natin na may mga tao na nanonood sa atin o manonood sa atin sa video na ito. Kaya ginagawa natin ang ating makakaya upang tayo ay makafocus sa tinatawag na camera. At ito po ay isa sa makakatulong sa atin na kapag tayo ay magdarasal, isipin natin na ito, yung pagdarasal natin ay nasa harapan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kinakausap tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay isa sa makakatulong sa atin upang maging taimtim ang ating mga pagdarasal. Kasama rin doon ay dapat na intindihin natin ang mga kahulugan ng ating binabasa. Hindi lamang po tayo ay nagbabasa ng sura at magbasa po tayo ng tartil na pagbasa natin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibig sabihin tartil. Gandahan natin yung pagbabasa natin at intindihin po natin yung binabasa natin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang lahat ng papuri ay sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Dapat mong alamin kung bakit mo pinupuri ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Araw, siya ang hari sa araw ng paghukom. Subhanallah. Dapat alam natin kung ano ang kahulugan ng ating binabasa. Marami po sa atin na hanggang ngayon ay yung binabasa niya sa araw-araw na kanyang pagdarasal ay hindi niya alam ang kahulugan. Paano maging taimtim ang ating sala kung hindi natin ito inaalala, hindi natin inaalam, iniintindi ang ating binabasa. Kaya dapat po ito ay intindihin natin. At kasama rin po sa makakatulong sa atin upang maging taimtim ang ating mga sala ay sinabi po ng mga ulama na isipin natin na itong sala natin ay huling sala natin. Dahil hindi po natin alam kung ito na ba yung huling sala natin dito sa mundo. Kaya isipin natin na ito yung huling sala natin, na ito yung sala na maaaring tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at maging dahilan upang tayo ipapasukin ng Allah sa kanyang paraiso. At kasama rin doon ay yung tinatawag na pag-iwan natin sa mga kasalanan. Katulad na lamang po nang tayo ay nag-scroll sa ating Facebook o kaya mayroon tayong pinapanood na hindi po magaganda. At pagkatapos ay nilagay natin sa bulsa ang ating cellphone at tayo ay nagtakbir at tayo ay nagdasal. Paano papasok sa atin yung tinatawag na khusyu, yung taimtim na salah, kung tayo ay nanonood, tumitingin ng mga masasama o nakikipag-usap sa mga hindi natin mahram o iba pang mga gawain. Katulad din ng tinatawag na yung hasad o inggit. Kung ang isang tao ay punong-puno ang kanyang puso ng pagkainggit, paano siya magkakaroon ng khusyu o taimtim na salah? Kung naglilinis lang siya, naghuhudo lang siya, nililinisan niya ang kanyang katawan pero hindi niya lilinisan ang kanyang puso. Ang dapat po ay linisin natin ang ating mga puso
upang maging taimtim ang ating mga sala. Iwasan natin ang pagkainggit. Pigilan natin ang ating sarili sa pagkainggit sa mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay o sino man yan. Isipin natin na napakarami ang biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggalin po natin sa puso natin yung tinatawag ng pagkainggit. At kasama rin doon ay ang dua o panalangin. Palagi po tayong manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay gabayan niya na ang ating mga salah ay maging taimtim dahil ito ay inaalay natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay kaniyang gabayan na tayo ay maisagawa natin ang ating mga salah sa pinakamainam nitong anyo. Pinakamainam na ito ay kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sana po ay itong mga payo ng ating mga ulama ay subukan natin na ito ay maisagawa natin upang ito ay makatulong sa atin upang maging taimtim ang ating mga salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.